Happy Sunday mga kagala, pahinga din kayo kapag may time para mapaglaanan nyo din ang inyong mga sarili. Ako ito habang wala si D ay ginagawa ko yung kanyang request. Ang sabi pa nga niya sa akin, magluto daw ako ng sinunugan sa gata. Pero dito sa maiksing salita, ang tawag dito sa amin ay tinutungan. May natira kasi kami mga kagala kagabing ulam na sinaing na tulingan. Ngayon ang sabi niya, namimiss daw niya yung ganung luto. Sa kanila kasi mga kagala sa Nasugbu, Batangas, bihirang magluto ng ganitong putahe ng pagkain. Kaya naman nung matikman niya dito sa Bicol, nasarapan siya at sabi niya namimiss daw niya. At ganito nga lang naman kadali yung request niya. Pagkakayod mo ng niyog, lalagay mo siya ng baga para masunugan siya. Tapos gagatain mo na. Normal lang mga kagala na kapag ginagata mo siya ay ganyan ang itsura ng gata niya. Ganyan ang kulay. Parang dirty white or paitim na. Kasi nga sinunugan siya eh. Kaya ang tawag ay tinutungan at ganyan nga yung itsura ng gata niya. At pagkatapos kong ang gatain ay kumuha na rin ako ng papaya dito lang sa harapan ng pinaglulutuan ko sa kusina namin. Maliit lang naman yung kailangan ko kasi kunti lang naman yung ulam na natira namin kagabi. Isinalang ko na nga din agad at dinagdagan ko na lang ng mga dagdag pampalasa tulad ng asin, bitchin, paminta, siling labuya, syempre hindi mawawala yan. Tapos ayan, hihintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto. Hindi naman ganun katagalan mga kagalang lulutuin natin yan kasi nga palalambutin lang natin yung papaya saka isa pa iluto ng asadya yung ating tulingan. Makalipas lang ang ilang minuto, ayan luto na siya. Hindi ko talaga siya mga kagala mayat maya hinahalo kasi ang paborito ni D ay yung naluluto lang sa mahinang apoy tapos unti-unting mamumuo ang kanya mga gata na nagmamantika. Matagal-tagal din akong naghantay para sa pag-uwi ni D kasi sabi ko sa kanya siya na lang ang maghatid sundo kay mama para magsimba. Linggo-linggo kasi mga kagala inahahatid sundo namin si mama kung alin sa aming dalawa kasi nga linggo-linggo ay nagsisimba si mama at namamalingki na rin. At ito nga pag-uwi niya ay may dala-dala siyang hinog na saging na pikiw. Bigay daw ng kuya ko kasi nakita na nga lang ng kuya ko sa puno ay sobrang hinog na talaga siya. Ipaborito yan ni D kaya naman pabor na pabor sa kanya. At yun nga, kwento niya, kaya daw siya mas natagalan pa dahil nagpagupit na rin siya. Hay, sa wakas, nagpagupit din. Ganyan talaga yan pagdadating ng bahay, tuloy-tuloy namumungkal ng pagkain. Kaya na makita niyo yung paborito niyang request niya, ay tuwan-tuwa naman siya at agad-agad ay kakain na daw siya at gutom na siya. Kaya sabi ko naman, tara, kain na tayo kasi kanina pa ako naghihintay sa'yo. Hindi naman mahirap ipaghanda ng pagkain si D kasi hindi naman talaga siya pihikan sa pagkain. Pero pag talagang lalong paborito niya ang kakainin niya, ay nako, hindi yan nag-aatubili, sasandok na talaga. At habang kumakain nga kami ay nagkukwentuhan kami, binibiro niya ako, sabi niya sa akin, akala ko may lakad ka ulit ngayon. Sabi ko naman, hindi na lang kasi nahihiya na ako sa'yo. Lagi na lang ako umaalis at ikaw ang tagapagbantay ng mga apo natin. Pero hindi naman siya nagagalit mga kagala kasi naiintindihan naman niya. Ang mahalaga, sabi niya, may naiiwan dito sa bahay at alam din naman niya nga halos araw-araw ako ang nandito. Kaya kapag may nag-aaya sa akin mga kaibigan na nagpapasama para maglakwat siya, nakasupport naman agad siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya thank you, D. Pagkatapos nga namin kumain, sinundan ko na siya dito sa bubuyan kasi may gagawin kami. Ayan mga kagala, kung makikita ninyo maraming palapa yan. Kasi pantakip ko yan at pansalag para sa init ng baboy, para hindi siya mainitan tuwing hapon, para iwas hingal masyado at sa init ng panahon. May isinabit nga din pala kami ditong bote na may tubig sa loob para yan ang nilalaro ng aming mga baboy para hindi na sila masyadong nagre-wrestling-wrestlingan at baka magkasakitan pa. At ikinulong muna namin sila doon sa kanilang lagayan. Gagawa kasi kami ni Di mga kagala ng pakainan ng aming mga biik. Kasi ilang beses na kaming gumagawa ng pakainan nila pero hindi pala po pwede yung hindi nakapix. Kasi sinisipa-sipa nila tapos inuumbag-umbag. Hindi rin sila nakakakain ng maayos tapos natatapon lang agad. Alam nyo naman kapag biik masyadong malaro. Kaya ayan tutulungan ko muna si Di. Magtutulungan muna ulit kami para sa aming mga apo. Doon na lang si Di gagawa sa side na yun ng pakainan ng aming mga biik at ayan si Marites ang nanay ng aming mga biik. At itong aming mga biik dahil hindi nga sila sanay na ikinukulong kaya naman galit na galit, nagwawala talaga sila at napakaiingay talaga. Hanggang sa yung isa ay nakalabas, bubuhatin ko tapos yung isa naman ang lalabas. Ang kulit talaga para kang may alagang mga bata pero nakakatuwa din naman sila mga kagala talaga alagaan. Bukod sa may enjoy ka talaga at nakakawala ng stress. Dati-dati nangangarap lang kami magkaroon ng ganito pero ito ngayon busy-busy na kami sa pag-aalaga sa kanila. At ito nga talagang hindi siya mapigilan, lalabas at lalabas siya kaya naman aabangan ko tapos lilibang-libangin ko na lang sila as in para ding silang bata na kapag inalog-alog mo yung kanilang kulungan ay tumitigil din naman kahit paano.
kamay. Diyan lang muna. Ayun, ganun lang pala dapat eh. Siyensya ka na naghahanap ng bata eh. Maya, huwag makulit. Tahimik. Oo, kulit. Tahimik. Tahimik. Mamaya, sandali. Naku po, sabi ko nga kay Di ay talagang bilis-bilisan niya ang paggagawa ng harang para kung sakaling aalpasan namin ulit sa tabi ng mama pig nila ay iba-iba, hindi manggugulo. Kasi talaga nagagalit sila mga kagala. Kaya naman sabi ni Di, itong pinakamakulit ay alpasan ko na, ibalik ko na sa mama pig niya kasi hindi talaga magkakaigi. Baka mabalian lang, hindi talaga kasi sila sanay na ganyan. Simulat sa pool kasi nang ipinanganak sila, ay nasa tabi na sila palagi ng kanilang mama pig dahil sobrang bait naman ng mama pig nila. Pero syempre, binabantayan din namin, hindi naman kami nagpapakakampante. Kaya ayan, tahimik na sila na wala na yung isang pinakang makulit. Kaya nga sabi ko kay Di ay medyo bilis-bilisan na niya kasi mamaya kapag nanggulo na naman at nagwala na naman ay nako napakahihirap awatin. Ayun naman kasi mga kagala namin sila imabalian kasi ngayon nga ayaw talaga nilang magpakulong sa loob, talaga nagagalit sila. Kung maririnig nyo lang yung ingay talaga namang maririndi ka. Kaya naman natatawa kami ni Di, nakakatuwa talaga sila para ka talagang may alagang bata. Kaya naman sobrang nagmamadali na din si Di kung ayaw niyang marindi sa pag-iyak ng kanyang mga apo. Ganito lang naman mga kagala kasimple yung kanyang ginagawang pakainan ng aming mga biik. Tapos meron din kami mga kagalang biniling sipsipa na ginawa din ni Di. Ginagawa niya ng paraan. Tapos tinesting na namin kanina, okay naman siya at sumisipsip naman sila. Tapos hinahanap-hanap na nila yung tubig kasi naguutay na silang kumain at uminom ng tubig. Ayan, medyo nakakausad-usad na din naman si Di kahit medyo siya ay natataranta. Kasi nga tilian ng tilian ang kanya mga apo at talaga nagagalit na. Meron nga pala ako ditong duyan mga kagala kasi pagdating ng tanghali dito na rin ako nagpapahinga, sama-sama na kami. Hindi naman ako nandidiri kasi syempre parang kapamilya na rin namin sila. Saka hindi naman sila ganong mabaho kasi malinis naman nga kami at pag nagkakaroon ng kaunting dumi, nililinis ko na agad. Ayan na si Di kahit paano malapit-lapit na sa katotohanan ang kanyang ginagawa. Ganyan lang naman talaga kasimple yung gagawin niya, hindi naman kailangan maraming chichiboreche. Kasi nga para lang naman sa biik namin. At saka dry naman ang ipapakain namin sa kanila. Hindi naman namin tinutubigan kasi mas gusto nila yung walang sabaw. Tapos yun may painuman na lang sila. Kunti pa at kunting-kunti na lang. Ayan, halos tapos na. Okay na yun mga kagala. Ganyan lang kasimple. Mga 3 araw pa ang palilipasin namin bago namin ipagamit yan sa aming mga biik kasi para siguradong safe sila. Hinihintay lang ni Di na matuyo yung kanyang ginawa dyan sa gilid kasi para bago kami umalis ay itatakpan na rin namin at baka mamaya likutin itong aming mga biik at makukulit nga sila. Wrestlingan na sila ng wrestlingan para naman hindi nila masira. O paano mga kagala, hanggang dito ko na lang ulit tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye!